Magandang araw po sa inyong lahat, and I'm Clark Garcia too. At ito po ang The Bloodcast News Break. Napaka-sensitive po ng ating content ngayon at para po sa ating seguridad ay wala po tayong ipa-flash na video or babanggiting title ng pelikulang ito. Nagsampa na ng reklamong cyber libel ang TV host, comedian, actor, producer na si Vic Soto laban sa direktor na si Daryl Yap noong January 9, 2025, Huwebes sa Muntinlupa, RTC. Hininga ng reaction si Vic sa paglabas ni Daryl sa teaser trailer ng kanyang pelikula sa pagpasok ng 2025 at nagbigay na rin ito ng mensahe sa direktor. Narito po ang interview ni Mr. Arniel Serrato ng pep.ph. Panoorin po natin. Kadaanan niyo muna po. Doon na po sa tent ko. Sa tent. Bossing, ano po ang final natin? Kuya, tabi. Huwag kayong manuna. Huwag kayong manuna, sir. Ano po ang final natin? Kami po ay nag-file ng cyber libel case. Dahil marami pong nagtatanong kung ano po reaction ko since lumabas itong issue ito. Ako'y nanahimik. Wala naman akong sinasagot. Sa mga taong nagtatanong, sa aking mga kaibigan, pamilya, a lot of people have been asking me, ano reaction mo? Ito na po yun. Ito na po yung reaction ko. Sabi ko nga, ito yung walang personalan ito. I just trust in our justice system. Ako ay laban sa mga irresponsibleng tao, lalo na pagdating sa social media. Bossing, nagulat ka, January 1, New Year, sinira ang pagpasok ng taon mo? Hindi naman. Parang expected ko na yun dahil matagal na naman ito. Last year pa pinopromote. May narinig ka ng bossing, hint na parang gagawa ng ganong klaseng pelikula? Narinig ko. Nabalita ko. Bossing, just to clarify, this is about the teaser nung nabanggit ba yung pangalan? Alam mo, lahat ng tanong ninyo, masasagot niya ng aking lawyer na si Atty. De La Cruz. Attorney Buko. Pasok, Attorney. Bossing, in general, kayo. Dalag po tayo sa mas maluwag. Pero bossing, anong sabi ng asawa? Anong sabi ni Miss Pauline po? Siyempre, his full support, not only my wife, but my children, my friends, and I think karamihan ng mga kababayan natin kasama ko sa laban. Bossing, kasi nasa internet to, so mababasa to hanggang eternity. Si Atty. bahala. Bossing, hindi niyo po politically motivated. Si Atty. de la Sir, Cruz. personally, kumusta na po kayo? Bossing, personally, kumusta na po kayo? I'm okay. Tingin mo, bossing, kilala mo kung sino gumawa nito? Meron pa may but hindi natin napapatunayan. Paninirang puri po ito, bossing. Si Atty. Sir, sasagot. politically driven ito, sa tingin ninyo, may politics involved, politically driven, may grudges, ano po? I don't want to comment on that. This is not political issue for me. Ewan ko para sa ibang tao. Pero has it been affecting your family na po, yung ganito? Because it's been on social media, share. Baka napanood ni baby. Siyempre, lahat ng pamilya ko, lahat ng kaibigan ko is behind my is in full support sa akin. Kung ano man ang aksyon na sabi nga nila, kung ano man ang plano mong gawin, they will be in full support. Ipapatigil niyo po yung showing? Meron po bang ganon? Sorry? Do you plan po na ipatigil po yung pagpapalabas? Wala tayong micro-comment na. Wala kayong planong i-TRO bossing, yung trailer or something? Si Attorney pa rin. Sige. Message na lang kay Direk. May message kayo kay Direk Daryl Yap? Wala naman. Happy New Year. O sa mga taong nakapanood na ng teaser bossing na baka hinusgahan ka na po?
Kanya-kanya namang demokrasya tayo. Kanya-kanyang paniwala yan. Basta ako naniniwala sa sistema ng ating justisya. Bossing, for purposes of balance po, has anybody from the production nung ginagawa yung movie ever sought for your side? Wala. So walang kumonsulta, walang nagpaalam. So walang consent. So out of the blue, merong ganito, bossing, na parang, ay, sinisira. Parang, sinasakyan ba yung, kasi kilala ka parang bossing eh. Ganun talaga ang buhay. Sorry. Sir, sa mga artista na gumanap, meron po ba kayong Sama ng loob. Trabaho lang yan. No problem. Pero, bossing, gaano kasakit yung sinabing, Alam ba iba magtatanong? ako yan. Nirape ka ba ni Vic Soto? Gaano kasakit yung bossing? Hinighlight kasi. No comment ako dyan. Sa akin na yan. You know naman, I'm a very private person. Hindi ako yung kutaan ng kudaan. Bossing sila na magtatanong. Bossing, could you take us back to that first moment na nabalitaan or napanood mo yung teaser? Ano ang tanong mo? Paano niyo po nalaman na may teaser na gano'n? Kayo po ba yung mismo? Through my wife. Kasi ako naman hindi ako active sa social media. No? So, sa mga kaibigan lang and principally my wife po. So ano po reaction niyo, boss, nung napanood niyo? Anong na-feel niyo? Anong reaction? Si attorney sasabihin. Bossing, nag-expect, beyond the campaign pa, nag-expect po ba kayong apology from Daryl Yap or anyone from the film po? Sa ngayon, ginawa lang namin ng nararapat. Kung ano yung nararamdaman ko. Ito na po yun. Nakalagay na po, nakasulat na po lahat sa papel. Napirmahan ko na. Nakapag-oath taking na ako sa fiscal. Kung ano man ang mangyayari sa susunod, yun po ang aabangan natin. Bossing, may damages na pera involved. Message niyo po sa family. Si Atty. De la Cruz ang Bossing, message niyo sa family. Apa. Family niyo. Pepsi Paloma. Meron po ba? Wala muna. No comment tayo. Sa family niyo na po. Sa family ko, salamat. Araw-araw ko naman silang nakakausap. Thank you sa support at huwag silang maglala. Kaya-kaya ko doon laban natin. Okay. Sir, panawagin niyo na lang for justice. Ano kung gusto niyo maging outcome? Kahinat na nito. Atty. De la Cruz, siya ang may say dyan. Thank you, boss. Salamat po. Thank you so much. Sa iba pa pong mga balita, ipinaliwanag ni Attorney Enrique Buco de la Cruz Jr., abogado ni Vic Soto, ang dahilan ng pagpa-file nila ng reklamong 19 counts of cyber libel laban sa direktor na si Daryl Yap. Sinagot din ng abogado kung damay ba ang mga nag-share sa social media ng teaser trailer na inilabas ni Daryl at kung ano ang mga mangyayari sa mga ito sakaling maaprubahan na ng petisyon nila sa korte na writ of habeas data. Narito po ang file video ni Mr. Arniel Serrato ng pep.ph. Panoorin po natin. Sa ngayon, nakakatanggap ng mga rape threats yung asawa niya. Binubuli yung kanyang anak sa eskwela. So, kailangan umaksyon talaga. Ano pang final nating kaso, Atty.? 19 counts po ng cyber libel. Bakit po 19? 19 na beses po na nagpahayag o nagpost ng mapanirang imputation yung respondent, kaya po 19 counts. Bawat post na mapanira ay isang count. Sino po ang mga nirereklamo or kino-complain? Dito po sa criminal case, ang pinailan po natin ay si Mr. Daryl Yap. 19 counts of ano po, sir? Anong Cyber libel po. sa package siya ng ang case po natin ay cyber libel, anyone who caused the publication. So siya po ang sinasabi namin nag-cause ng publication ng mga malicious and defamatory statements. Sir, how about yung mga nag-share na? Merong hiwalay na kaso para doon. Yun po yung writ of habeas data na nauna na namin na i-file. Hinihintay na lang namin ang utos ng korte kung ito ay kinakatigan o hindi. Pero sa kasong kriminal, ang may kasong kriminal lang sa ngayon
ay si Mr. Daryl Yap. Clarify lang namin. So, ito po yung social media post na sinasabi kong ni-rate. Yung teaser lang. Yes, yung teaser video ito. What about the film? Ano pag napalabas na? Pag pinalabas, tsaka natin siguro i-evaluate kung may probable cause, kung mayroong basihan para kasuhan. Sa ngayon, ang basihan ng kaso ay yung teaser video na ipinalabas. Attorney, may financial damages ba or paano po? Yes po, sa ilalim ng Cybercrime Act, pwede pong humingi ng danyos ang nagrereklamo ng kasong kriminal. Kaya po kasama sa hinihingi ay ang moral damages. Magkano po? 20 million pesos. Attorney, kung halimbawa kung mapatunayang mali sila, ilang taon? May kulong ba to? Hintayin natin siguro sa korte, no, na umabot ito at ang korte ang maghahatol ng pagkakulong. Meron po, may kulong. At ano yung prayer po ninyo? Ang prayer po sa criminal case ay ma-file po ito sa korte at makulong ang respondent sa criminal case. May PRO po ba sa showing or anong hinihingi? Hindi po dito sa criminal case. Hiwalay pong kaso yung writ of habeas data and we will comment on that pag po lumabas na yung order ng korte. Pero hiniling nyo na po ng inyong kampo? Meron pong hiwalay na kaso. O ipatigil the trailer, the showing? Lahat po ng paglabag sa privacy ng aming kliyente ay nais namin ipatigil. Kaya po sako po doon yung pagpapalabas ng anumang teaser video na sumasaklaw sa kanyang privacy nang walang consent ng aming kliyente. Attorney, sinabi ni Bossing wala daw nag-consult sa kanila o nagtanong man lang. Ano doon? Yung po ang basihan kung bakit nag-file kami ng writ of habeas data dahil walang consent. At sa ilalim ng ating Data Privacy Act, ang mga sensitive personal information, hindi mo pwedeng i-collect, i-process, i-share, i-disclose nang walang pahintulot ng data subject. Kaya yun po ang basihan ng reklamo. Attorney, nangyayari po ba kayo ng advance copy ng movie? Hindi. Yung teaser video lang mismo ang aming basihan ng pagdidemanda. Attorney, when will we be knowing the verdict? Meron namang... We don't know yet kung kailan lalabas yung order ng korte. Sa ilalim ng rules, within 48 hours from the filing, maaari ng aksyonan ng korte ito. So ito ay na-file 2 days ago. 2 days ago. Dito rin po? Dito rin po sa RTC. So hinihintay po namin anytime today or tomorrow, probably, or Monday. So Attorney, nalaman niyo ba kung anong production outfit yung... Vincentiments po ang kasama sa kinasuhan namin dun sa writ of habeas data. Sino po may-ari nun, sir? Si Daryl Yap. Attorney, anong sinasabi nito tungkol dun sa mga nag-share, ng mga teaser, nagpo-promote ng pelikula, damay sila sa writ of habeas? Nagkukomento, gano'n? Yes po, kasama po kasi ang paglabag sa karapatang pantao, hindi po pwedeng sabihin good faith. Kung alam mo mapanira ito, huwag mo nang i-share o i-repost. Dahil kasama ka sa nagkokos ng publication. Kasama ka sa naninira sa isang taong privado. Sir, paano yung freedom of expression na sinasabi sa paggawa po ng pelikula? Tama po, pero may limitasyon eh. At ang libel ay hindi kasama sa pinoproteksyonan. Malaya kang magbigay ng sarili mong katotohanan, pero hindi mo pwedeng ibenta at mamanira ng iba. Kaya maraming pelikula na gumagamit ng ibang mga alias, gumagamit ng ibang pamamaraan para hindi makasakit o makapanira ng iba. Pero ito, diretsahang tinawag na rapist yung aming kliyente. Attorney, marami po kasi nagsasabi ng mga netizens na mahilig sa twist si Daryl Yap. So, po pwedeng pag sinasabi niya kasi na wag mo nang husgahan yung movie. So, pwedeng at the end of the film, baka daw may twist na may bawi. Pero ganun yung sinabi ng teaser. Pwede po bang may maiba kung sakaling iba pala yung direction ng movie in the end? Sa libel kasi, hindi yung intensyon ng writer o ng author ang mahalaga. Kung hindi ang epekto niya sa iyong biktima. So, it's not your good intentions that will matter. Ang magiging epekto nito sa iyong biktima. Sa ngayon, nakakatanggap ng mga rape threats yung asawa niya. Binubuli yung kanyang anak sa eskwela. So, kailangan umaksyon talaga. So, apektado. Nakakatanggap ng rape threats? Kasi mga comments, kung babasahin niyo yung mga comment dun sa mga posts, nati-trigger ito dahil sa teaser video na inilabas. Whatever good intentions he might have, the effect is already there. So, attorney, talaga apektado yung pamilya? Apektado lang. Sir, politically motivated ba to? Hindi namin masasabing politically motivated. We're only looking at the facts that we see them now. At ang nakita lang namin na facts, mayroong i-pinost na defamatory sa aming kliyente. At yun ang aming inaksyon. Attorney, paano yung story kung galing mismo sa pamilya?
o wala namang problema sa istorya. Ang pinoproteksyonan ng batas ay ang reputasyon ng taong sisirain mo, di ba? So kung may istorya ka, may tamang pamamaraan ng paghahayag ng istorya na hindi ka makakasira sa iba. Hindi naman ito ang unang beses na may gumawa ng pelikula tungkol sa ibang tao. So kung hindi minention si Vic Soto, okay lang? Maraming paraan. We wouldn't want to teach them on how to do a proper movie. Siguro, specialty nila yon. Pero siguro naman kami ay may kaalaman naman ng konti sa batas at nakikita namin na may paglabag na nangyari. Sir, paano yung proseso ngayon from here? After you filed, what will happen in the coming days? Bibigyan ng kopya ang respondent at hihingi siya ng kanyang sagot. Pagkatapos niyang maghain ng sagot ay mag-evaluate ang fiscal kung may basihan o probable cause. At kung may probable cause, dadalhin sa korte at ang korte ang mag-i-issue ng warrant of arrest. Sir, ang showing is supposedly yata February, if I'm not mistaken. Given the timeline, naabot po ba yung na may makuhang resolution? Yung criminal case ay hindi para pigilan ang pelikula, kung hindi para papanagutin ang naglabas ng teaser video. Yung habeas data, ang aming layunin sana ay mapigilan. So kaya hinihintay namin na lumabas yung order ng korte. Attorney, parusa dun sa mga nag-share, ano bang prayer natin sa kanila? Hindi namin sila kinasuhan dito sa criminal case. Dun sa isa? Dun sa habeas data, ang layunin lang ay pigilan. Para hindi na i-share. Namin sa korte na sila ipigilan at kung hindi sila susunod, korte na ang magpaparusa sa kanila. Walang pananagutan yung mga nag-share as of that? Sa ngayon po, wala. So sir, dito sa RIT, kasama dun yung dapat i-take down na yung mga posts. Sir, may idea kayo kung may discussion na kung mababanggit din sa pelikula sila SP Soto and Joey De Leon? Wala. Kung anong legal moves nila, wala pa. Wala pa ho kaming idea dun sa movie. Yung teaser video lang po ang basehan namin. Okay. So yung isang linyang yun na to, ganun kaano ka-destructive yun? Well, sa salita ng aming kliyente, ngayon lang niya naramdaman na ganito, na-threaten ang kanyang pamilya sa isyung 42 years ago pa natapos. Lilinawin ko lang po, wala akong rape. Hindi ho totoong rapist ang aming kliyente. Hindi ho totoo itong rape na ito. Gawa-gawa lang po itong kwento. Okay. Okay. Thank you, attorney. At para mas balanse po ang ating pagbabalita, sa susunod po nating episode, ang side naman po ni Direk Daryl Yap at ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Fortun ang amin pong i-feature. Aantabayanan din po namin ang mga balitang manggagaling sa Philippine Entertainment Portal or pep.ph hingil po sa isyong ito. Ako po ay nagpapasalamat sa pep.ph kay Mr. Arniel Cerato para po sa paggamit ng kanyang video. I'm Clark Garcia 2 at ito po ang The Bloodcast News Break. Magandang araw po sa inyong lahat.